Marami ang nagsasabi na if you want a person to go head over heels sa'yo, ay napakahirap. Well, I believe ito po ay depende. Pero generally mga utol, meron naman talaga mga paraan na makakatulong sa atin. Ang mga i-discuss natin na procedure or mga tips kung paano mo makukuha ang atensyon ng isang tao, ay may mga ilang proof na rin at guaranteed ways na ito po talaga ay nakaka-turn ng atensyon. Number one po dyan, kailangan ipakita po natin at iparamdam po natin sa kanya na nire-respeto po natin ang ating sarili mga kapatid. Kadalasan kasi, pag halimbawang ikaw ay nai-in love, meron kang gusto, madalas dito mga utol, nakakalimutan na nating respetuhin yung sarili natin. Because what we feel ay kailangan ipakita natin sa kanya or ibigay nga po natin ang ating sarili ng 100% no matter what. Kasi hoda mga utol, kung ano man ang itsura natin, kung ano man ang kalagayan natin, ang gusto natin maiparamdam sa kanya na available tayo. Mali po ito mga utol dahil tulad nga na sinabi ko, kailangan maramdaman niya na may respeto ka in order for them, mapababae, mapalalaki, na respetuhin ka rin niya pabalik. Importante itong respect na ito mga utol dahil lahat na mag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay nakalink po sa respeto. Kaya inuna na natin ito. As I've said, there's nothing attractive mga utol kung halimbawang hinihila mo na lang yung sarili mo kahit saan. Yung pakiramdam niya ay parang wala nang respect sa sarili na kahit sabihin na natin kalunos-lunos o hindi nga po okay ang isang situation ay tatalong ka pa rin dito in order for the person to feel na kayo nga po ay may gusto sa kanya or mahal mo siya mga utol. Ito po ay mali, as I've said, dahil showing a bit of respect nga po sa sarili, sa ginagawa po natin, or even sa nararamdaman natin sa kanya mga utol, it will make you very attractive. At, importante, pangalawa, kailangan alam niya na may mga boundaries ka, may mga certain standards ka. Ito mga utol ay madalas ko na rin binabanggit sa mga previous vlogs natin. Even for example, gusto mong ibalik ang ex mo, gusto mong i-pursue isang tao na reject ka for example, kailangan maramdaman po niya immediately na kayo nga po ay may certain standards. It will put you higher at bigla kang maikakategorize na very valuable. Let's say for example, babae ka. Tapos sinabi ng guy sa'yo na, pwede bang matulog dyan? Or punta ka naman dito sa condo. Dito ka na mag-spend ng night. Or anong ginagawa mo? Pwede ba tayo magkita? Pagka na-feel niya na masyadong head over heels ka doon, na parang biglang, okay sige, anong oras punta na ako dyan? Or even, nandito na nga pala ako sa harapan ng gate ninyo. Pagbubuksan mo ba ako? Pagka na-feel ng lalaki na parang wala kang standard mga utol, kahit sabihin na natin na makukuha mo siya, or sabihin na natin bibigyan kanya ng atensyon, pero alam naman po natin naturally mga kapatid, ito po ay bababa ng bababa habang dumadaan nga po yung oras at araw. Kung halimbawang sabihin na natin may mangyari sa inyo, okay, nandun lahat, nakuha mo yung full attention niya or even naramdaman mo yung mga bisig niya kapatid. Pero kinabukasan, napapansin niyo po ba na unti-unting gino-ghosting kanya? Ito po, maraming naka-experience nito. Or even marami nga pong lumalapit dito sa atin sa Papong TV at nagpapa-coach kung ano po ang gagawin. Pero ginawa nga po natin itong vlog na ito mga utol nang sa ganon ay maiwasan po natin, ma-anticipate na po natin na kung ikaw nga po ay walang standard, napapansin ng lalaki na kayang-kaya kanya at walang certain boundaries na nakaharang or ipinatutupad ka mga utol, bababa po ang value natin agad-agad. Making the guy or making a certain person feel na kung hindi siya mag-e-effort, kung hindi siya magbibigay ng commitment, wala siyang mapapala. Napaka-importante nito mga utol. Kung nasa ganitong situation ka, pag-isipan nating mabuti. Sumusobra ba tayo? Tayo ba ang nag-fix parate? Tayo po ba ang nag-e-effort at hindi na po balanse? Yung sinasabi nga po natin na parang one way na lang yung takbo ng relationship mga utol, atras po muna tayo ng konti at lagyan po muna natin ng mga certain standards nang sa ganun maramdaman po niya yung sense of balance, yung respeto nga po sa sarili at yung sinasabi ko nga po, may halaga tayo. Dito na nga rin po kasi papasok yung magmumukha kang challenging. Mararamdaman niya na may challenge papunta sa iyo mga utol. At bakit kailangan ito? Dito kasi na-justify ng isang tao kung ano yung nararamdaman niya. Pag medyo nahihirapan, pag medyo nakakaramdam nga po ng mga pagsubok. Huwag tayong madala dun sa mga smiles at ngiti nga po niya kung halimbawang siya po ay natutuwa at nadadalian sa atin mga utol. Ang pinag-uusapan dito ay yung pinaka-epekto, yung pinaka-core. Hindi po yung nakikita niyo presently. Dahil pwede siyang matuwa kung halimbawang nararamdaman nga po niya na nandiyan ka lagi, di ba? Pero ang tanong,
papaano siya mag-i-stay sa atin or papaano niya mababalidate yung nararamdaman niya kung halimbawa pa-easy-easy lang at napakadali lang po na nakukuha niya. Kaya nga babalik tayo doon sa kasabihan, pag madaling nakuha, mabilis din pong nawawala. Another one, kung gusto mo talagang ipursu ka ng isang tao, makita niya yung value mo mga utol, kailangan syempre maramdaman niya na sumusuporta ka din. For example, may mga bagay na gusto siya. May mga places na gusto siyang puntahan at mga pagkain na gusto niyang kainin. Mga things o sabihin na nating situation na gusto po niyang subukan. Kailangan supportive ka rito. Hindi yung parang sarili mo lang yung iniisip mo at gusto mo lang parang follower siya. Gusto mo lang makinig siya at gusto mo lang siya ang sumuporta. Hindi po niya mararamdaman yung connection or flow na sinasabi nga po natin kung hindi po tayo sumusuporta rin sa kanya, kapatid. Kaya importanteng malaman mo rin kung ano yung mga bagay na gusto niya and make it sure na makaka-contribute ka rito. Hindi yung parang pinipeke lang po natin. For example, may gusto siyang subukan, gusto niyang itry ang isang sports, tapos palagay siya na tayo ang dapat makasama dito. Kaso, napapansin niya, hindi tayo interested, wala tayong alam, at hindi nga tayo sumusuporta. What do you expect dito mga utol? Of course, bababa ng bababa yung interest niya sa atin. Isa pang importante, kung gusto mo talagang ipursu ka, ma-in love, or makita ang value mo mga utol, ay kailangan maramdaman niya na kayo nga po ay independent. Ito po ay madalas ko ring sinasabi dahil pagka halimbawang nai-in love tayo, automatically dumidepende kagad tayo doon, nagiging dependable tayo in terms of happiness, in terms of success, di ba? So dapat ma-feel po niya na kayo nga po ay may kakayahan mag-isa na sumaya, maging successful, magtagumpay mga utol, kahit nga po wala siya. Pag ito po ay na-establish mo, sa paningin po ng taong ito mga utol, magiging napakahalaga mo. Mararamdaman po niya agad na you are a person na dapat niyang i-pursue. Kasi lahat tayo gusto natin kumapit doon sa mga successful people na nakikita at nararamdaman nga po nating napakalakas, independent mga utol, at doesn't need any validation from anyone. Last but not the least mga utol, lahat po ng lalaki, karamihan, may tinatawag na hero instinct. Actually, every person possess yan. Kaya kung halimbawang ikaw ay nagkukwento ng something na mga hindi magagandang nakaraan mo, for example, mga negative na nangyari sa iyo sa buhay, alam nyo po ba na ito po ay may kapasidad para ma-push button yung mga hero instinct ng isang lalaki. Let's say for example, nagkwento ka na ang past mo ay ganito, ikaw ay niloko, kinukwento mo nga po na ikaw nga po ay naka-experience ng bad relationship, ang lalaki, nati-trigger kaagad yung hero instinct. Iisipin niya kaagad na, I'm the guy na pwedeng gumawa sa'yo ng kabutihan or kabaliktaran na na-experience mo. Ito po, alam naman po natin, really exists. Kaya nga po, epektibo kung halimbawang ikaw ay nagsishare ng mga emotional problems mo, nag-o-open ka sa isang lalaki, dahil ito po ay nabubuhay. Ito po ay nagtitrigger yung hero instinct ng isang lalaki. Nararamdaman niya kasi as a challenge ito, hamon sa kanya utol. At yung instinct nga ng lalaki na may gustong patunayan, ito po ay nabubuhay kung halimbawang ino-open nyo yung mga emotional problems o humihingi ka nga po ng payo sa isang lalaki. At kino-consider mo yung mga ina-advise niya sa'yo. Mahalaga yan mga utol if you want a person, mapalalaki, mapababae, na matrigger at ipursu ka. One more thing, let him miss you. Let him do the chasing. Huwag yung tayo mga utol. Dahil sabi ko nga po, papaano tayo hahabulin ng isang lalaki, specifically lalaki mga utol, kung halimbawang tayo ay very much available sa kanya. Pagbukas nga niya ng pinto, nandun ka na. Hayaan niyo po siya utol. Pagbigyan niyo po na magkaroon siya ng dynamics, realization na maisip niya na kailangan may gawin siya. Hindi yung parang inihahain na lang natin sa kanya na relax siya at wala na siyang dapat gawin. Maiisip niya dito, madali lang. Hayaan mong pagtrabahuhan niya yon mga utol. Hayaan mong paghirapan niya yon. Pagsikapan niya yon at mag-effort siya papunta sa'yo. Alam niyo po ang mga lalaki, human nature, maigo tayo ma-pride. Kaya kung halimbawang ina-appreciate mo ang isang tao, pumapasok ka kagad sa isip niyan. At kung gusto mong gamitin yung ego na yon in order to get their attention mga utol, kailangan i-boost mo ito. Isang way para ma-boost ito mga utol, is yung for example, nasa public ka, or even kasama mo siya, nasa harapan ng pamilya, barkada, tambayan. Paminsan-minsan, magpaing ka. Palusutan mo ng mga ilang phrases. Kunyari,
Uy, alam mo yan si Django? Kahapon, alam mo ba ganito ginawa niyan, blah 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 and everything. Natuwa talaga ako. Sa tingin ko, pagka nagka-girlfriend yan, nagka-boyfriend yan, or whatsoever, tingin ko magiging very successful. Kasi napakabait niyan eh. In public alam mo naman syempre kung siya yon, for example, ako si Django, syempre maririnig ko yun, mabubus ka agad yung ego ko. It will put a smile on my face, at syempre po matatandaan ko yun. Or kung na-obserbahan mo naman na medyo fashionista siya, mahilig siya sa mga damit, so i-praise mo yung mga suot niya, mga utol. Wow! Ang ganda naman ng suot ni Django. Sapatos pa lang, di ba? Polo pa lang, pananamit pa lang, amoy pa lang. So pagka ganun mga utol, siguradong maa-attach ka agad siya sa'yo. Kasi tulad nga na sinabi ko, pagka ina-appreciate ka ng isang tao, lalong-lalo na nga po kung may ego boost sa harapan pa ng tropa, gusto mong kasama yun. Gusto mong kakwentuhan yun. Gusto mong katabi yun. Or even, gusto mong nakakarelasyon yun, mga utol. Napaka-epektibo po noon kung halimbawa binubus mo yung kanyang ego. At the best way to do it, in public. Yung may mga ibang nakakarinig. Alam mo naman ang mga lalaki, napakaraming push button yan. Tulad ng sinabi ko kanina, heroic effect. Tapos yung ego na to. Ang lalaki kasi territorial yan. Tsaka alam naman po natin, dominante yan. Karamihan. Kaya nga po, pagka binubus mo yung pagka-alpha male nila mga utol, sila po ay napupursige. Natatap po natin yung mga wire para sila po ay maging interested sa'yo. Utol, lagi ko po kayong nire-remind at importante na maging unavailable sometimes. Pero syempre, dapat ito po ay balanse. Kailangan maramdaman din ng isang lalaki or ng partner mo, taong pinupursu natin, na meron siyang emotional place sa puso mo. For example, may gusto siyang iiyak, may gusto siyang ilabas na sama ng loob, dapat na-feel niya na ikaw yung tao para doon. Although unavailable ka, ay napapansin niya na inside ka pa rin. At meron pa rin siyang deep emotional access papunta sa'yo. For example, naghahanap siya ng kausap. Alam niya unavailable ka, pero kung halimbawang need na need niya to sa mga panahon na siya nga po ay nalulungkot at depressed, kailangan napapansin niya at nararamdaman niya na biglang available ka doon. Kaya nga po, sense of balance, unavailable, availability mga utol, kailangan po alam natin kung paano po natin ito i-handle. Huwag tayong push ng push, matuto rin po tayong mag-pull. Hindi naman masama na iparamdam mo na hindi siya ang priority mo. Hindi naman masama na maramdaman niya may mga other priorities ka rin kasi attractive yon. Pero dapat na-feel din niya na isa din siya sa mga importante sa'yo. Sa ganon, mag-connect po kayo emotionally. Maramdaman niya yung intimacy at pagiging komportable sa'yo. Dito ka po niya kasi hahanapin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po. Papong TV.